Ay, magandang gabi mga boss. Bukas na yung impeachment trial nito si Sara sa Senado. Oo. Nagkaroon lang ako interest dito sa tungkol ho dito sa kahon na mahiwaga na sinasabi na hindi pinabuksan ng Kongreso. Pinasa na sa Senado dahil para senador, mga senador na mga judges ang magpasya kung bubuksan ba o hindi. Di ba? Kasi sa Kongreso, pinagbotohan At ang naging labas ng botohan, hindi nila bubuksan. Pinagbotohan Pinagbotohan sa Senado, sa Kongreso. At yun nga ang napagbotohan na hindi nabuksan doon at ipapasa na lang sa Senado. No? Ang problema ito. Pakinggan natin si Senador Ping Lacson, Sa pagkakataon po ito, makakausap po natin ang isa sa magiging Senator Judge sa Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, ang Vice Chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Panfilo Ping Lacson. Sen, magandang umaga po. Bert, magandang umaga at salamat sa Antimano for having me. Morning. Maraming salamat din po sa pagkakataon, Senator. Unang-una po, Senator, kayo po bilang isang Senator Judge, doon sa iba po nating preparation ang sinasabi, all systems go na. Sa inyo po, sa panig po ninyo bilang magiging Senator Judge, handa na po ba ang Senator Panfilo Lacson para dito? Yeah, I think I can speak on behalf of at least yung majority members. Handang-handa kami kasi sa caucus namin kahapon, nag-publish kami doon sa aming clerk of court kay Secretary Bantug at na-resolve namin yung mga ibang issues na dapat i-resolve at para makapaghanda kami at preparado kami para sa Lunes. Opo. Kasi yung iba hindi nag-attend yun ang problema. Nagtawag ng All Senators Caucus si Senate President Win Gatchalian. Dalawa lamang yung Anong klase si mga senador to? Senador ba talaga to ng ano ba to? All Senator Caucus, tapos yung minority, dalawa lang umaten. Siyang pa yata yan diba? Ang umaten, si Kimo, tsaka si Loren Legarda. Doon sa kabila, marami rin kulang, maraming dahilan din. Yung majority. And sa minorya. Maski sa majority, kasi may mga reasons sila, may mga flu yung iba may mga executive check-up, etc., etc. So na ma-relay ni Senator Legarda at saka Senator Robin sa mga kasama nila sa minority yung napag-usapan para smooth yung aming magiging proseso do sa trial. Opo. Senator Lacson, yung nauna nyo pong nabanggit before na presiding officer, magkakaroon pa rin po ba ng ganong paghalal sa panibagong presiding officer at si Senator Chis Escudero pa rin po ba yun? Just got the brand new iPhone. Ba yun? Meron kaming majority caucus on Monday. 10 o'clock yun ng umaga. Doon namin ipa-finalize yung pag-uusap tungkol sa usaping presiding officer. Ayun, opo. And then, doon po sa mga napag-usapan kahapon sa inyo pong pulong, all Senators Caucus po, Sen, may mga major conflict ba doon na inyong na-resolve? Kasi po, doon sa Facebook page ni Senator Robin Padilla, all praise po sa inyo, nagpapasalamat dahil doon sa pagtanggap nyo, doon sa mga recommendations nila ni Senator Legarda. Actually, hindi nila recommendation yun. Sarili namin yun. Sarili kong initiative yung mga issues na dapat i-resolve na discuss yun. Siguro ang isa ko pwedeng i-divulge anyway. Hindi naman ito sensitive pero wala naman sigurong classified dito. Yung usapin tungkol sa pag-unseal, pag-open ng ITR, yung green box. Isa sa napagkasundo namin, huwag na tanggapin. Ito, isa raw sa napagkasunduan nila, huwag na raw tanggapin yung green box. Bigbitaan to. Bakit? Saka sabi nga ni Senator Chis Escudero, kasi siya yung lawyer doon sa grupo, Opo. Pangilinan, wala kami business para magtago ng ebidensya o mag-skip ng ebidensya. Yung ebidensya, ipipresenta yan
ng prosecution o kaya ng depensa. Opo. Iniwan sa amin yung box. Ano gagawin namin doon? Korte kami. Kaya nga hindi ho tayo siya naggagaling-galingan. Ano raw gagawin nila doon? Korte sila. Kaya nga ibinigay na sa inyo, kayo na magdesisyon. Kasi sa Kongreso, ayaw nila buksan yan. Pero ebidensya nga yan. Kayo ang magja-judge di ba? Kayo ang magja-judge. Bakit ninyo outright na i-reject nyo? Hindi ba pwedeng pagbutuhan nyo na lang yan? Kagaya ng ginawa sa Kongreso, pinagbutuhan nila kung bubuksan nila o hindi. Nanalo na hindi nila bubuksan. Dahil kayo nga, yun ang nangyari sa Kongreso Kaya ibibigay na sa inyo ang karapatan, mga judges na senador, na mga magagaling, nakagalang-galang, karespe-respetong mga senador. Dahil yung green box na yan hindi mo naman alam kung ano nga laman yan Pero yan ay ebidensya yan. Doon sa kasong unexplained wealth. Di kung mapatunayan, walang makita niya sa loob ng green box na yan, diligtas si Sara. Hinihintay ng taong bayan yan Basta na lang didesisyonan nyo na ibabalik nyo na lang sa Kongreso, yung kahon na yan, dahil hindi nyo trabaho magtago ng ebidensya. Hindi nyo nga trabaho magtago ng ebidensya. Pero trabaho nyo, na ebidensya nga yan, kaya nga sa inyo na ibinigay. Hindi naman mahirap intindihin, di ba? Kaya sa inyo na ibinigay ang pagpapasya ng pagbubukas kung ano ang laman ng mahiwagang kahon na yan. Hindi rin alam ng mga prosecution judges, hindi rin nila alam kung ano laman yan, pero yan ay ebidensya. Hiningi nga yan sa unexplained wealth. Tapos sasabihin ninyo, ibabalik daw nila sa Kongreso Hindi raw nila yan Hindi ba pwedeng yan? Ito mga senador Hindi ba pwedeng pagbutohan na lang din yan? Ninyo? Who is in favor to open this box? Raise your hand. Bilang. Di ko kagaya ng Kongreso, mananalo yung diyan pa lang sa kahon na yan, malalaman na kung acquitted si Sara o convicted Diyan sa kahon na yan, mismo. Senador. Mga kagalang-galang, karespeto senador. Pagbutuhan yan. Kasi andyan nga yung ebidensya sa unexplained wealth. Ang tinuturo nito si Lacson, kung may pirma si Bongbong Marcos, yung presidente, nabuksan yan. Kung ano-ano hinihingi, hiningi sa BIR ng Kongreso, di ba? Ibinadala dyan sa Kongreso nung BIR ba yan? Kung ano yan, yung laman yan, bubuksan na sana, biglang humirit yung BIR. Teka! Bakit nyo bubuksan? Ito, kasi may batas kung ano-anong ganyan-ganyan. Hiningi, binigay nyo, di dapat buksan. Ngayon, nagkaroon ng butuhan ang Kongreso. Kung bubuksan nila o hindi. Ang nanalo, hindi. At ipapasa na lang doon sa impeachment court na sinasabi, ito ang kagalang-galang at respetong kapitapitagang Senado na mga judges na tapos ngayon sabihin ni Lacson, dinesisyon na nila kahapon doon sa all senator caucus daw na ang dumating lang yata 12, 2 sa minority, 10 yata doon sa majority dahil meron daw anong mga rason. Babalik na lang daw. Ano ba yan? Hindi tayo sa ba? Napakahalaga niyang kahon na yan Ba't ayaw nyo buksan? Ba't ginagawa nyo yung bola ng basketball? Pinagpapasa-pasahan nyo. Pwede nyo nang pagbutuhan yan dyan Parang yung brown envelope ni ERAP, di ba pinagbutuhan, open or not to open. Nanalo yung not to open. Ba? Tapos lumayas yung mga senador na gustong mabuksan. Pumunta na sa karsada and the rest is history. Nasipa si ERAP. Pero
Hindi na kumbik si ERAP ha, hindi. Ang kumumbik sa ERAP, taong bayan, People Power 2. Oh. Yung kahon na yan, napakahalaga niyan. At hindi nga alam kung ano nga ang laman yan, kung makabubuti kay Sara o makasasama. Kaya kailangan yan mabuksan. Yan ang inaantay ng taong bayan para mabuksan, Senador Lacson. Tapos didesisyonan nyo, soli nyo lang, hindi kayo tagatago ng ebidensya. Anong hindi kayo? Kayo magdidesisyon nga dyan sa ebidensya na yan kung bubuksan o hindi. Dahil ang desisyon ng Kongreso ay wag buksan, ibibigay na sa inyo dahil kayo ang magdidesisyon ng laman yan. Oo. Kung ganyan ang rason, diyan pa lang, alam mo na, acquitted si Sara. Ayaw niyo buksan. Yan ang ebidensya sa unexplained wealth Ngayon, ayaw buksan na Senado. Ang ayaw magbukas, majority. Ay, majority si di ba? Itong si Lacson, tsaka si Escudero. Yung sabi niya, di ba? Oh. Ibabalik lang daw doon sa Kongreso. Ano yan? Diyan pa lang sa kahon na yan, magkakatalo na yan Kung makukumbik si Sara, acquit. Kasi pag nanalo, pag pinagbutuhan yan, siya, maraming mga boss. Pinag-uusapan na to kung darating daw to si Sara sa hearing. Kung ako tatanong, hindi ho yan sisipot. Hindi ho yan sisipot. Maski minsan baka hindi nga magpakita yan Not unless na talagang pipilitin ninyo na iko-contempt nyo siya pag di siya pumunta. Kung ganun kalambot, wala. Parang bababuyin lang ulit ni Sara yung Senado na yan. Pero kung hindi ho yan pipersahing pumunta, hindi ho yan pupunta. Kasi sumagot na siya Sinagot naman niya na lahat yung 4 na articles of impeachment niya, di ba? Ano pa ang... Bakit pa siya pupunta dyan? Para sinagot niya na At ayon sa sagot niya, wala siyang kasalanan at yan i-dismiss na ikayan ng korte. I-dismiss niya siya mga senador kayo. Yun ang sabi niya. Ano pa. Kasi kung pupunta siya, wala naman siyang magiging, anong papel niya dyan. Pahamak niya sarili niya. Pakikita lang yung video nung pinagmumura niya at kumuha siya ng assassin. Siguradong ipapakita yun. Play the video. Tapos na. Anong sasagot niya? Diyan sa video na yan. Trabaho ba ng isang government public servant na isang vice presidente na ganyan na pakikita lahat yung video ng katangahan niya I'll cut his head. Mga ganun. Tapos baka pakikita rin yung video nung sinapak niya yung sheriff. Tapos na. Wala na mahaba usapan. Doon pa lang, todas na. Meron ba namang ganong klaseng vice-presidente? Abogado pa. Sheriff, nagsiserve ng warrant of yung demolition na order. Sapakin mo. Nagtatrabaho yung tao. Putang ina ang klase. Sa eskwelahan nga ng bata. Tangina Pag nasaktan ng teacher, yung bata, nagsumbong sa magulang, puta, nasusuguri. Yung magulang na konsentidor, pupuntahan yung teacher. Papagalitan yung teacher. Bakit nasaktan yung anak ko? Eto, sinapak, naka-televise. Walang nangyari, walang kaso, hindi na-impeach, hindi pa presidente si si Digong vice mayor pala si Digong noon, si Sayat ang presidente. Doon pa lang tapos na Isa lang na articles of impeachment ang makumbik si Sayad. Wala na. Hindi na nga habain pa yan Doon pa lang tapos na Yung grave threat na yon tapos na doon.
Ewan ko kung anong ano to. Katakot-takot ang abogado. Oo. Doon pa lang, hindi naman tayo nagagaling-galingan. Kung tayo, ano yung sasagot ni Sayad doon? Na kumontak siya na assassin para patayin yung ano. Magmumura. Trabaho ba yun? Ng isang matinong pag-iisip? Ha? Oh. Kaya po. Ewan ko kung anong klase. Si Lacson. Babalik na. Di raw nila bubuk. Di raw nila trabaho. Ewan ko. Ay. Ano ba kayo? Ano masasabi niyo kay Lacson? Ayan, no? Huwag sa amin ibagsak ang burden. Anong gagawin namin doon? Oh. Pinasauli na ang kahon na may lamang ITR ni Sara. Pinapasoli niya. Ano, pamagat to. Oh. Anong gagawin namin doon? Oh, Lacson, pinapasoli ang kahon na may lamang ITR ni Sara. Oh. Bakit papasoli? Kailangan nga mabuksan yan eh. Ano naman to? Ewan. Di ba pwedeng pagbotohan ng mga senador, judges, kagalang-galang, karespeto ng mga senador? Kung bubuksan o hindi yan? Ipinadala na nga yan dyan ng BIR eh. Oh, hiningi ng Kongreso. Pinadala dyan. Tapos ngayon, ayaw niyo buksan? Dyan pa lang, kaduda ka na, di ba? Pag si Sara ho ay nakumbik, sineswerte-swerte, ayon kay Kimo, ang patatakbo na agiging tatakbo ro ng presidente, eh itong si Baste. Eto siya, oh. Di ba? Sabay na sabay ang pagmuya nila nung kambing. Ang galing talaga nito mga gumagawa nito. Pero hindi biro yan, ha. Sa dami ng pera nito na ibamimili ng boto, at sa dami ng abnormal pananiniwala dito sa mga hayop nito, pag minamalas-malas at ito nga ang nanalong presidente, mga friend, ang ating national pet, national animal natin, hindi na ho kalabaw. Kambing na. Tangin ang yan. O, eto. Yung tatakbong presidente. Ito, yung tatakbong presidente, oh. Baliw ako. Ano pa ba? Bobo ako. Pro-China ako. Confident. Baliw ako. Ano pa ba? Bobo ako. Pro-China ako. Confident. Baliw ako. Oh, tama lahat. Oh, ito. Presidente yung tinatakbo. Pakinggan natin tong Sabala Beto. Ha? Tama, pakinggan natin to, sabi. Yung tagapagsalita ng iglesia eh. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Lahat naman tutol eh. Basta babalukutin mo yung batas, ano ba naman? Sino ba naman gago ang hindi tututol sa pagbabaluktot ng batas? Ha? Eh yung ginawa nyo, tama ba yung ginawa ninyo? Wala naman kayong permit. Hinarangan ninyo yung EDSA. Nagka-traffic dahil sa ginawa nyo. Anong tawag mo ron? Sa batas na ginawa nyo. Samantalang yung mga nakamaling parada lang na sasakyan, tinitikita na, hinuhuli na ng mga kapulisan, ng mga LTO. Eto mga iglesia na ito sinakop halos yung buong EDSA. Walang permit, ha? Wala ba mananagot dyan?
Kagagawa na iglesia yan, di ba? Daming na nabuisit, ang daming na ano na. O, tuloy natin kung ano sasabihin to. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na Medyo hindi siya nanguna sa pag-iimbestiga. Dating sinabi na nito si PBBM na mahiya naman kayo kaya nagpapaimbestiga na nga siya, hindi si Marcoleta ang nanguna sa pag-iimbestiga. Ano ba? Si Marcoleta ang nag-ano do sa 18 Marines at saka yung isa dala-dala niya na kalimutan ko yun, yung biglang nawala na unang binitbit nila yun sa Senado na kalimutan ko pangalan nun oo. Na hindi alam kung ano yung binabasa na nga niya Tapos sabi ni Marcoleta, tinuturuan pa ni Marcoleta, bit nila yung di ba? Hindi siya nanguna sa pag-iimbestiga, ano ba? Tuloy mo. sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin. Yung korupsyon na yan, panahon pa ni Digong yan. Ba't hindi sila nag-imbestiga nung panahon ni Digong? Kongresista na siya nung panahon ni Digong yata, di ba? Oh. Kasama niya yung pinatay ba yun? Yung kalimutan ko yun. Sabi, nagpakamatay. O, nag-iimbestiga sila nun. O, wato lang natuloy doon. Ang mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang pakukulong sa halip na ang mga May kasalanan nga siya. Hindi naman siya basta ipakukulong Meron siyang kasalanan, sinampa siya ng kaso. Hindi naman siya basta-basta Alayla de Lima. May kaso siya. Ano ba naman itong tagapamahala na iglesia nito? May kaso siya. Oh. Hindi siya pakukulong nang wala siyang kasalanan. Sabi mo, ayaw mo nung babaluktin yung batas. Ikaw nagsabi niyan, di ba? Sabi niya, ayaw niya raw yung binabaluktot yung batas. Mali yung ginawa ni Marcoleta Oh. Ngayon, pagtanggol niya yung sarili niya, sabi nga naman niya, kayang-kaya niyang ipadismiss yung kaso, di, sa korte ang laban. Sa korte siya lalaban. Oh. Kung gusto mo, tumistigo ka sa korte. Oh. Dahil yan nga, diba, nagpatawag kayo na rally na yan para lang dyan kay Marcoleta tungkol dyan na sinasabi ninyong ipinakukulong siya. Hapo. expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Hindi naman. Pwede siyang mag-file ng petition for bail. Kung mapatunayang mahina ang ebidensya, dilaya siya. Proseso nga yan hindi sa karsada magkakatalo. Hindi na ako walang piyansa, may laban pa. Papile siya ng kayang-kaya. Sabi nga, matalino naman si Marcoleta. Kayang-kaya niya raw ipadismiss yung kaso na yan. Di ba? Bakit parang nagsumbong pa sa inyo? Yun ang labas di ba? Parang nagsumbong pa si Marcoleta. Pakukulong ako, mag-rally tayo. Mag-rally naman sila ngayon. Parang ganun lumabas di ba? Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, hindi, ini-expose na nga na lahat Si Romualdez, kakasuhan na nga si Romualdez, nagkakaso na, ilan na yung nakakulong. Nung panahon ba ni Duterte, may nakakulong. Ang daming si Duterte mismo ang nagsabi na maraming
Ghost Project at kung ano-ano pang, sabi nga ni Tunying, miyembro niyo si Tunying, di ba? May naipakulong ba? Wala. Ano ba? Sige, ano yung pero? Paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap. Hindi ba na tagapagsalita? Pinapaliwanag na yan araw-araw kung bakit naging plunder yan. Yung kaso ni Marcoleta na yan, pinapaliwanag na yan araw-araw, hindi ka ba nanonood ng mainstream media? Kung bakit naging plunder? Yung donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap Underarm dark. niya ng campaign donation. Iba yung COMELEC eh. Iba naman itong ombudsman. Magkaiba yan, sangay. Hindi ko mo nagdesisyon yung COMELEC na ligtas siya. Sa ombudsman, susunod siya, ang ombudsman sa desisyon ng COMELEC. Di ba? Ganun yan eh. Tuloy. Inusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice. Hindi lang kayo, buong Pilipinas. Yan ang panawagan. Hindi lang kayong Iglesia ni Cristo, masi Katoliko. Yan din ang panawagan. Yan sinasabi yung accountability, transparency, lahat. Hindi lang kayo. Hindi lang si Marcoleta. And peace. Kaya, nais naming iparinig Kaya, maski wala kayong permit, isinara niyo yung EDSA. Tama ba yun? Tanong ko sa'yo, tama ba yun? Samantalang yung mga nakaparking lang na hindi maganda parking, hinuhuli na LTO. Kayo sinara niyo yung buong binalagbag niyo yung mga sasakyan dun. Tama bang gawain yun? Makadiyos ba yun? Ang daming naperwisyo. Meron pa ngang namatayan ng anak dahil hindi na-traffic. sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na Hindi lang kayo. Lahat ng Pilipino, humihingi sila ng katarungan sa mga nakawang nangyayari. Ano ba? Hindi lang kayong iglesia ang humihingi ng katarungan. Lahat humihingi. Kaya nga kailangang matuloy na yung impeachment ni Sara. Para malaman na, para makita na yung katarungan sinasabi. Ha? Kung makukumbik o ma-acquit. Tsaka huwag kang mag-alala. Sabi nga ni Marcoleta, kayang-kaya niyang ipadismiss yan. Dahil gaya na sinasabi mo, na bakit plunder? Di ba gano'n na? Magkakorte na, hindi tama yung sasara nyo yung wala naman pala kayong permit. Rally-rally kayo, ang dami-daming nagkanda ay naku, ewan ko. ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. May korte. Hindi tama yung ginawa ninyo. Wala nga kayo permit. Rally-rally kayo. May namatay pa. Marami pang nasaktan. Marami pang nagutom. Bakit? Nung dinakip ba si Jinggoy, may ganyang rally? Hindi rin umaamin si Jinggoy na may kasalanan siya. Nung dinakip ba si Bong Revilla, may ganyan bang rally? Wala. Kayo lang nagka-rally-rally para kayong nananakot eh. Parang tinatakot nyo. Di lalong lalong sinampay yung kaso. Baka bukas, aarestuhin na yan.
Baka haharang-harang na naman kayo. Korte ang pag-uusapan. Paliwanag niya, may abogado naman eh. Kagaya ito si Sara Duterte, oh. Sa Senado naman ang usapan. May abogado kayo, di ba? May abogado naman na iglesia. Di pagtanggol nyo, bakit haharangin nyo? Ba't nyo haharangan yung EDSA? Ano? Oh. Sino ba abogado? Ito yatang si Topacio, ano rin to, iglesia din yata yan eh, di ba? Oh. May abogado kayo eh. Bakit, anong ginawa ninyo? Nang gulo-gulo kayo sa rally-rally na ang daming na perwisyo. Magkulab na nga tayo mga boss. Ito yata yung mga baliw na bumastos kay Atty. Claire Castro na nagsabing pangit daw si Claire Castro. Ito mga itsura ng mga hayop po. Ginagawa namin itong rally na to because hindi na namin masikmura kung anong nangyayaring mga corruption at katiwalian sa Pilipinas. Wala man kami sa Pilipinas, pero dito sa Canada, hindi namin papayagan na naglalamyerda at nagpapakasaya itong habang naghihirap ang buong Pilipinas. Gihit ng ilang nakapanayam na matagal nang naniniraan sa Canada, karapatan ng mga Pilipinong nagpapadala ng remittance at nagpabayad ng buwis na malaman kung saan napupunta ang kaban ng bayan. I've been with DPWH for 23 years. Galit ako sa gobyerno dahil sa pagnanakaw. Tingnan nyo ito, oh. Ang ina nyo, bakit ngayon lang kayo nagsilabas? Sana nung panahon ni Digong, nagkaganyan din kayo, mga ungas. Tangin na ito mga hayop nito. Oh. Ay, Diyos ko. Tawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bayado ito mga Duterte taning to. Oo. Librado Dubigo, shout out. Blessed morning, Karoks and all warriors. Yan ang itinanim ni Lutay sa mga DD-shit. Maraming nahawa. Mga lecheng hindulopot. Kaya dapat itong mga politikong sabit sa korupsyon, tuluyan na. Gamitin ang kamay na bakal. Yun nga, mukhang ewan. Librado Dubico. Sorry Karoks, off volume, wala akong ganang makinig niya kay Boy Lamo na yan. Ang sabi ko nga, hoy Robin, Padilla, maling pintuan ng iyong napasukan, hindi mo na ikinahiya ang mga Padilla, yung ama ni Shasha Carlos Padilla, may legacy, nag-referee during Trila in Manila, ikaw wala ka namang nagawa, hayop ka. Pati mga Muslim, sinusuka ka na ulul. Sinusuka na ba to? Librado ulit to. Pasensya na si Auntie Claire, maraming ungas at ulul na tinamaan ng laway ni Dutay. Tama si Yuse Claire, hindi uunlad ang ganyang mga estilo. Diba? Walang abnormal. Oo. Maril Pabianak, shout out ha. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Kaya nakakahanga ang prinsipyo ni Ka Percy na napakatatag ng panindigan niya kahit kabilang siya sa INC. Hindi siya sumunod sa gusto ng pamunuan nila. Mamulat na dapat sila sa pagsunod sa mga liderato nila na nakasapi sa mga dapat na mamuno sa ating bansa. God bless our country. Coming 2028, ha? Apolinar Tolentino, shout out. Ano sa palagay mo, Karoks? Hindi kaya bayad lang ang mga nasa Canada na nagmura kay bayad yan mga yan. Kaya gano'n ang mga ugali. Nakakahiya talaga ang ginawa ng mga Pinoy dyan sa Canada. Kahit na nasa ibang bansa, mga walang galang sa mga pinuno ng bansa. Wala, bayad yan. Rudy Engine, Mirana, shout out. Very professional talaga si Jose Claire Castro. Yan ang mga nang haras kay Jose Claire ay mga bayaran mula sa DDS camp. Ang tono ng salita, Bisaya. Totoo, di ba? 3J po. Obvious naman, humingi ata ng tulong sila Auntie Claire sa pulis na nakita nila sa daan. That was actually harassment kay Auntie Claire. Di naman bababa si Auntie Claire sa level ng mga harassers na mga ito. Pero kung inano nila si Auntie Claire doon, kakasayo ako. Tapang niyan. David Alin Mindoa, shout out. Good evening po, Karoks. Nakakaawa naman po mga kababayan natin nandyan sa Canada. Malamang po ay talagang
taga-INC yung mga yun. Sana nga po ay kinausap ni Auntie Claire yung mga realista doon at tinanong kung sino ang gusto nilang ipalit. Siyempre po, ang sasabihin nila si Inday Sayad. Wag na lang po at baka nakakatre na tayo na nakahiga ay mapunta pa tayo sa sahig. Totoo, anong sahig? Buti kung may sahig pa. Joselito Mabait, shout out. Pilger Vlog, shout out. Trademark na nila yan, bastos. Di ba? DJ Show po, proud pa sila. Lisa De La Cruz, shout out. May mga organizer talaga yan, mga makakapal ang mukha, nagkakalat kahit saan. Totoo. Luis Fernandez, shout out. Luis Fernandez, ganyan ang paglalason sa isipan ng mga ating mga kababayan ni Sara. Kapag napunta ito sa iba't ibang bansa, wala sa hulog. Diba? Shirley J. Sir, shout out ha. Dami talagang nahawahan ng virus ng mga Duterte, Karox. Pati sa Canada, ang dami na ring zombies. Bastos ang mga walang yap. Diyos na mahabagin. Ano pa po bang nagiging future ng mga Pilipino sa 2028? Sana po iligtas po ang mamayang Pilipino sa mga kamay ng Diablo. Yun talaga ang dasal. Shirley J. Sir. Ito talaga si Kimo, ginawa na sila daw ni Duterte. Kala mo napakagaling na niya. Wala na talagang kahihiyan. Tama sinabi ni Sentry. Tumatanda na pero yung utak bata pa rin. Kakapal na mukha, no? Elizabeth Iscareo. Good morning, Sir Rox. Diyan nakikita na sumobra ng bastos nila. Mana sa kanilang amo. Mga utak ipis ang mga yan. Kakahiya kayo, mga inasal nyo dyan. Halatang mga bobo at walang kwenta nila lang sila. Mga ano pala yan, mga homeless daw doon sa Canada. Sabi nung isang taga-Canada rin. Oo. Yung vlogger, totoo ako doon eh. Alimutan ko pangalan. Pinoy Canada ang pangalan niya sa vlog. Oo. Magaling. Ed Alabado, shout out. Nakakahiya. Ang tatanda na parang walang mga pinag-aralan. Totoo. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Totoy Golem, shout out. Sa sobrang sama ng ugali ng mga kampo ng mga Duterte, kahit si Satanas, hindi yan tatanggapin sa impyerno. Dised, shout out. Xerox, pinangangalanan lang ni Digong para magbigay ng kumusyon. Dised ulit May utang na loob pa pala tayo kay Robin. Meron. Gaano kahawalan po tayo. Chupista Bunao, good morning po kuya at sa mga kawarriors. Hi kuya, huwag ka na pong mag-aksaya ng laway sa mga zombies. Totoo. Marcelo Chan, shout out. Tama yan. INM na dapat ang tawag sa kanila, hindi INC. Di nga sila naniniwala kay Christ. Di ba? Sindikato yan. Hindi kulto tawag. Sindikato talaga yan. Hindi relihiyon. Chupista Bunao, halaki mo, anyari sa'yo, di naman namin sinabing tumakbo ka. Ay tapos ikaw pa ang nagtitiis. Kami nga itong matagal nang nanawagan na mag-resign ka, sayang ang boto sa'yo, piling galing-galing mo. Manahimik ka na nga, kakasuka ka na. Tangina, sweldo lang yan, putang na, sayang. Yung pa mga empleyado. Chupista Bunao, ay correct ka po, Atty. Claire. Sila ang sinungaling. Ang ganda-ganda mo pa kaya. Tontong ganda talaga yung Claire Castro. Marcelo Chan, shout out. Itanong nyo kay Karox, kay Kumulekta Commissioner Garcia, anong religion niya? Alam na. Ha? Ibig mong sabihin, iglesia ni... Diyos ko. Chupista Bunao, ay kuya, napanood ko si Pebbles sa Lakera. Nahanda na daw siya, na daw ang kanyang Sara Armies niya para sa malaki ang kudita. Kaya dapat daw imbestigahan yang sila Pokis, yang PI na babala ni Pebbles Talakera. Dapat talaga imbestigahan lahat yan. Kasi kung gaano i-lifestyle check mo yan, puta na sobra yaman niya. Yung mga retarded general na nagsisigaw na yan.
Daming yan. Hindi na magsisigaw ng ganyan yan. Puta na kung di nakikinabang yan. Naputol siguro pa kinabang nila ngayon. 3J Sioko. Tama yung panalangin mo, Sir Rox. Jesus Christ said, Father, forgive them for they know not what they do. Kahabag-habag talaga sila bilang tao kasi mas kinakampihan nila ang nagbablasphemy sa ating Diyos. Ang taong nagsasabing isasama sila sa dagat-dagatang apoy, imagine mo yun, Sir Rox? Ang taong kanilang iniidolo, okay lang yun, ayaw nila kay BBM. Pero ang piliin at ipagtanggol ang masama, talagang nakakaawa sila. O, diba? Sumagot si David Allen Mendoza. O. Sinabi nila BBM resign. Sino ang ipapalit? Si Sayad na nagmamarunong pero wala din namang alam kundi mangurakot sa kaban ng bayan. Mas kawawa ang Pilipinas kapag si Sayad ang naging presidente. Hindi ba nila naisip yon? Wala silang isip, David. Mas malamang na wala nang mamumuhunan sa bansa natin. At sino ang kawawa kundi ang mga nasa laylayan na ating lipunan? Siyang totoo. Mga baliw, putang. 3J Soup ulit to. Eto naman tayo, Sir Rox. Ang sabi ng Diyos, huwag niyang gagawa ng kahit ano. Litrato man yan, imahe man yan, ni San Roque, wag kahit imahe ng Diyos, wag. Ano bang mahirap intindihin sa utos ng Diyos na wag? Hindi naman yun ang utos. Hindi naman yun ang inuutos. Wag gumawa nga ng imahe. Yun nga, yung imahe kasi nga nung araw, friend, yung mga katawan tao, ulo dragon, katawan tao, ulo leon, yun ang sinasamba nung araw, nung panahon ni Moises. Oh. Pero itong mga imahe na ito ng mga Katoliko, mga imahe ng mga Birheng Maria, Birheng ganito, ganyan, mga santos, si Saint Joseph, si Saint ganito, yun. Tsaka hindi naman nga yan na parang picture nga lang. Mga tuwiran pa tayo, Lord, di naman namin sinasamba, parang alaala lang ng aming mga mahal sa buhay. Kahit nga, sabi ni Lord, wag, hindi naman sinabi. Parang ikaw, Sir Rox, sa anak mo. Ito na naman tayo. Anak, huwag kang iinom ng alak, sabi ng anak mo. Di naman alak ito, beer lang to. Hindi pwede sa akin yun. So, nangatwiran pa ang anak mo. Kahit beer lang yan, malalasing ka rin. Hihirit pa, 2 bote na naman. Ang aral dito, sundin ang magulang dahil ang magulang knows best. Ang mga imahe, ginagawa ng kamay ng tao, nililok. Ayaw ni Lord yan. Bakit ba kasi marunong pa tayo kay Lord? Eto na naman tayo, my friend. May nag-reply. Si David Allen Mendoza. Ganyan na talaga ang tao, ka-warriors. Mahilig magpaludot. Eto naman sa akin. May nakakusap akong iglesia ni Cristo, ganyan din ang sabi ko naman doon sa iglesia. Katrabaho ko siya magkasama kami mula umaga hanggang nung binata pa ako. Sabi, hahaba tayo, 3J Soup ka. Ano ang pinaniniwalaan mo? Kakuro sa iglesia ni Cristo na kasama ko. Yung nasa laman ng Bible, sabi niya. Sino gumawa niyang Bible? Sabi mo, itong ribulto gawa ng tao. Sino gumawa niyang Bible? Hindi mo ba alam na maraming uri ng Bible? May Bible ng Bisaya, may Bible ng Kapampangan, may Bible ng maraming yan. Dami-daming Bible. Tanong mo si Damian Soto. Si Damian Soto, napakatalino sa Bible. Sa sobrang talino ni Damian Soto sa Bible, walang inaatrasan ng debate yan. Sa totoo lang. Pag pinakikinggan ko sa gabi ang lintik na si Damian Soto. Bandang huli,
kinumpara niya si Jesu Cristo kay Jose Rizal. Oh. Hirap i-spelling yan. Basta, naniniwala tayo sa Diyos, tapos na. Oh. Hindi nga ako, talaga, sa totoo lang. Yun lang ako. Hindi ako nagbabasa ng Bible. Oh. Pero yun nga, ang paniniwala ko sa kanya, bato. Hindi mo, marami akong hiningi sa kanya na napagbigyan Oh. Paulit-ulit, Diyos ko. Milagro, dami kong hiningi dyan. Kaya lang, di ako humingi pera dyan. Basta yun lang. Salamat, nagising pa ako. Ganun lang. Pag talagang ipit na ipit, yun. Boss, kako, hindi ko na kaya, mabigat. Tulong po. Meron naman. Ito yan. Good AM tol, happy Sunday sa family at sa lahat ng subscriber. Sobra init ngayon, sabi ng utol ko. 3J Show Pilot. Itong si Kimo, naghirap na daw siya para sa bayan. Baliktad ang bayan ang naghihirap dahil sa kanya na walang alam sa Senado at poor against that tama ang pinapanigan, ha? Pwede ba siyang mag-artista? Kikita na naman, maybe, kung si Amy ang producer at si Daryl Yap ang director. Tapos, pipilitin ang mga politikong kaalyado na maglabas ng pera para bigyan ng pampanood ang mga DDS. Totoo yan. Pani Flying Saucer, shout out. Maraming salamat, Karox, sa mga paliwanag mo na kami ay nai-educate. Natuto kami sa iyo dahil kami ay hindi nakapaaral. Kami ay natuto katulad ni Mr. Percy Lapid, the Lapid Fire. Oh, galing yun, magaling si Percy Lapid. Oh. Purple tears. Pilit nililihis ng Pangulo ang gobyerno sa mga arte ng kilos ng mga ito. Makikita natin na lawbreaker sila kasi if wala kang ginagawa na masama at malinis ang konsensya mo, dapat ikatakot. Lang ba ang nakapuna? Na itong mga sumusuporta doon sa dating presidente, yun ang magsiasta parang mga hudlum, gangster, mga tipong mga walang modo talaga at patapon na ang buhay. Samantalang ang nakapag-aral naman, kasabihan nga, the government mostly is composed of gangster, criminals in suit. Nakakagigil. Dapat matuto na ang mga tao bumoto ng matino sa mga mataas na moral at dignity para hindi magreklamo ng reklamo. Okay lang na paminsan-minsan nakakatulog tayo ng mga nangyayari, pero dapat wag rin kayong makalimot na gumising at baka bagungutin kayo. Mahirap yan na makalimot kayo na gumising. Nakakamatay yan. Paalala lang po sa lahat. Gising bayan. Jimmy Kabatuan, shout out. Dapat nang ipatupad na ni BBM ang martial law para mapuksa na ang lahat ng diputang supporter ng mga Duterte. Sana nga. Kung kaya, di gawin. Philip, shout out. Huwag ka nang magtaka na bastos ang mga yan. Saan pa ba naman magmamana ng mga yan? Totoo yan. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Kwentuhan tayo. Mimiss na kita talaga, Pastor, sa totoo lang. Message mo ako bukas, tatawagan kita. Kalat ni Baya, shout out. Good afternoon, Kasani. God bless your family. God bless your family too, Kalat ni Baya. Ito. Port, happy 255th birthday.
sa mga nagse-celebrate sa araw na ito ay happy 4th sa inyong lahat. Sino yung kalat ni? Shirley Jaser, oh. Hello, Brent. Good morning sa inyo dyan. Masaya na naman dyan. Mabibilang na naman ng dati niya ang favorite niyang hotdog. Pakabait ka lalo, Brent, ha? Waiting sa bago mong upload ka best friend Sans. God bless. Sino yan? Friend Shelvin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Sabi Tia Delio. Mga Bukbuk Republic sa Rox. Di ko po maintindihan sa Rox. Talaga na sa ibang bayan pa po ipinakikita ang kanilang mga katangahan. Ano po? Di na po sila talaga nahihiya. Talagang iba po talaga ang lupit ng nagagawa ng koneksyon ng kwarta ng mga dutaya na po sa Rox. They are all such disgrace sa sambayan ng Pilipino na ipinaglalaban po nila ang lupit ng kawalangian at pagkakahalimaw ng mga Duterte, mga dutae, mga lecheng yawa, hoy, mga Bukbuk Republic, manong magsitahimi kayo sa mga pinagsabi ninyo, mga pesting yawa kayo, akala mo naman ubod ng santo yung ipinagtatanggol yung mga halimaw. Bakit? Kanino ba nagsimula ang flood control? Kanino ba nagsimula ang mga pangbubudol sa kaban ng bayan? Di ba sa Panginoon ninyong sobrang pagkahagum at buhaya? Bakit kung talagang gusto ninyong malaman at makasuhan ng tunay na may magnanakaw, bakit di niyo umpisan sa mga aliporis niyong halimaw na siyang nagkamal at nagnakaw ng katakot-takot sa kaban ng bayan? Bago kayo magturo ng mga daliri ninyo, mga buwisit kayo, iharap niyo muna sa salaming itim yung Panginoon ninyong halimaw, mga leche, mahitulot niya daily. Nako, baka kayo nga mahambalos ko sa nguso, mga pesting yawa kayo, mga pinutukan kayo ng talaga ng lintik, mga buwisit. Magsiuwi kayo sa Pilipinas at dito nyo sa Pilipinas ilabas yung mga angas at matatabil ninyong bunganga. Sobra kayong nakakasuka, pareho kayong dapat lang sa inyo, silya elektrika, madamonyum, impactum, satanasium, mga leche, galit, Tia Deli. Ray Holanda, shout out. Australia Idol, binggahin mo ang dapat binggahin, watching from Alaminos City, Pangasinan. Eddie Luna, shout out, ha. Hi, hello again, Karox. Kumusta na? Magandang araw muli sa inyo dyan sa Karox. Sa ngayon, ang kalakaran sa Pilipinas, malambot ang batas ng Pilipinas. Una, maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga katiwalian nga mga hudas dyan, pero damit palusot bago pa makulong, at pag nakulong, mag-aantay lang ng kalyado na makaupo at ilang araw lang laya na uli. Yan ang sakit, bulok na batas ng Pilipinas. Salamat, Karox. Mabuhay ka lagi. Ikaw din, Eddie Luna. Eddie Luna ulit, oh. Karox, nung araw, nakakasama pa ako ng tatay ko sa pag-attend sa pagtitipon at meeting ng samahan ng iglesia. Nung araw, maganda pa ang imahe ng iglesia. Siguro, ang edad ko noon ay nasa 12 years pa lang. At walang gulo noon. Kinasangkutan ang iglesia ni Kristo. Pero ngayon, napakasama ng imahe nila dahil nagkakikipag sa buwatan sila sa mga magnanakaw na politiko. Hindi para sa Diyos kailang gawain, kundi para sa mga tiwaling politiko at magnanakaw. Kaya imbis na iglesia ni Kristo, ang titulo nila ngayon ay iglesia na ni Judas. Dapat ang itawag sa kanila. Eddie Luna ulit, oh. Marami pa ding mga Pilipino sa Canada ang mga tanga at malasado ang utak. Mga bastos at walang hiya na Pilipino na nasa Canada. Dapat gawin sa kanila, sampa ng kaso at i-deport. Yun dapat sa kanila. Gagawin yun. Hindi na pagganti, kundi
pagdisiplina sa mga Pilipino na mayayabang, bastos at tanga na nasa ibang bansa, lalo na dyan sa Canada. Salamat sa iyo, Karo, sabi niya. Mission accomplished, mga friend. Brother Eliasisio, shout out. Amy Bigson, friend Dolor Garcia. Eman Escalona, shout out ha. Hanggang bukas po muli, mga boss. God bless. Ay, nako. Tingnan natin kung ano mangyayari bukas. Ako sa tingin ko. Tsaka ito si Lacson pala. Mamaya, bukas natin pag-usapan to si Lacson. Good night. God bless.